Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po kaming purihin ng Panginoon at kantahin ng may galak. Sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso mo, napakapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kapangalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo.
ay kunin na natin ang ating mga Biblia at itaas at This is my Bible. This is my Bible. It is God speaking to me. I am who it says I am. I can do what it says I can do. I can have what it says I can have. So I open my heart today to hear God speak a word that will change my life forever. Ngayon naman po ay makibukas kayo sa akin sa Isaiah 43 verses 18 to 21. Inuulit ko po, Isaiah 43, 18 to 21. Pero huwag niyong iisipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari na at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Pararangalan ako ng maiilap na hayop, pati na ang mga asong gubat at mga kwago. Dahil maglalagay ako ng mga bukal sa disyerto para may mainom ang mga pinili kong mamamayan. Sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. Purihin ang salita ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Muli, magandang umaga mga kapatid. Maraming salamat sa pagkakataon, sa pribileyo na binigay sa atin ng Panginoon na tayo muli magkasama-sama upang patuloy na mag-aral sa kanyang mga salita at patuloy ang dalangin ng Panginoon na tayo patuloy na gabayan ng Santong Espiritu upang maunawaan natin ang lahat ng bagay. Muli, maraming salamat po sa bagong taon na ito. Na sa pagharap natin sa bagong taon ay patuloy ako naniniwala na kung paano kayo pinagpala ng Panginoon ito nakaraang taon, paano kayo iningatan, ganoon din po ang patuloy na gagawin ng Panginoon natin. Patuloy niya kayong ingatan, patuloy kayong pagpapalain, at patuloy na patibayin po natin ang ating pananampalataya pagkat naniniwala ko na yan pinakamainam na susi upang mas malampasan natin ang anumang bagay na daraanan pa natin. At maiksi lamang po ating pag-aaralan, pero maaaring humaba. At kung magkakaganon, pagpasensyahan nyo na po. At sana po, pagtiyagaan yung pakinggan. Maiksi po lamang ang ating teksto, pero medyo mahaba po ang aking babasahin. At pasensya na kayo dahil medyo may pagkakataon na medyo bumabagal ako magbasa. At kung minsan malabo yung aking salamin, hindi ko siya agad makita, kaya pasensyahan nyo na. Bago po ang lahat, bago tayo patuloy, hilingan po na tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah. Muli Ama, maraming salamat po sa umagang ito na muli nagkatipong-tipong kami magkakapatid at dalangin ko Panginoon, patuloy na maging bukas sa aming puso at isipan. At Lord, dagdagan niyo pa po ang aming pangunawa. Maintindihan namin ang mga nais mo ipaabot sa bawat isa sa amin. At alam po namin na kung wala mga bagay na ito, ay ano pa ang silbi namin na nandito kami sa lupa. At Lord, maraming salamat. Tunay nga na may mga bagay na nais pa namin ipanalangin para sa bawat isa. Pero patuloy pong dalangin, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan at pagpalain. Lord, sa mga bata nag-aaral, harap sila sa bagong taon. Pandalangin ko sa mga batang ito, Panginoon, na tunay nga na Lord, gabayan mo po silang patuloy. Ingatan niyo po sila at maging matagumpay sila sa lahat ng kanilang mga nais sa kanilang buhay. Ama, maraming salamat. Maraming salamat na ang mga batang ito patuloy nag-aaral, isipagsikay na sisikap. At tunay nga Lord, ang dalangin ko Panginoon ay patuloy mo po silang, huwag mo po silang iiwanan. Hawakan niyo po sila at alam ko po na hindi naman kami pwedeng humawak sa iyo pagkat kung kami nahawak sa iyo, ngari kami makabitaw. Kaya ang dalangin ko Panginoon, hawakan niyo po ang bawat sa mga kapatid na ito. Maging ako na iyong lingkod, hawakan niyo rin po ako. Alam ko po, hindi ako karapat-dapat na kahit maging tagapagsalita man lamang, pero pinalaga mo ko rito, kaya gagawin ko ang lahat ng bagay, Panginoon, na ako'y maunawaan nila, maintindihan. At malaman nila na hindi ako nagsasalita sa aking sarili,
Kundi ikaw po lamang, Panginoon, ginagamit mo ang aking bibig at patuloy mo po itong gamitin na maging tagapagsalita. Panginoon, ang iyong nais na ipabatid sa bawat isa, nais ipaabot. At alam ko po naman na, Lord, nandiyan ka, ikaw ang gagabay sa lahat ng aking sasabihin. Panginoon, muli maraming salamat at tunay nga na marapat lang sa iyo namin na balik sa iyo ang pinakamataas na papuri at karangalan. At aking pangalan po ng Panginoon sa Kristo, nagkakaisa po kami na inabalik siya ang pinakamataas na papuri at karangalan. In Jesus' mighty name we pray, nagkakaisa kami sabay-sabay na nagsasabi ng malakas na Amen and Amen. Maiksi po lamang ang teksto na ating pag-aaralan, mga kapatid. At ano lang po ito, ilang talata na babasahin po natin sa Isaiah, chapter 43, verse 18 hanggang 21. Yun po ang ating, doon po tayo matututok sa ating pag-aaral. Pero, ang gagawin po natin, lahat po tayo, magbasa po tayo ng Biblia, dahil sabay-sabay po tayo magbabasa. Wala po tayong gagawin ngayon. Magbabasa po tayo ng isang buong chapter ng Isaiah. Babasahin po natin ang chapter 43 ng Isaiah, yung kabuuan. Sabi ko nga magpasensya nyo ng konti, maaaring humaba o maaaring umiksi. Conforme sa ating pagbabasa. At marami akong maaaring mag-change name ako rito, pero sana naman huwag masamayan ng mga ibang makikinig. Kaya nga nang sinabi ko, ito'y sinabi ng Diyos kay Propeta Isaiah. Paano si Propeta Isaiah ay nagsalita noon, patuloy siya nagsasalita sa atin ngayon. At babasahin ko po ang chapter na ito. Sabi ko nga, mag-change name ako, sabi ko rito, sa Israel, ano po, sabi, Israel, sabi ko ganun, ni Propeta Isaiah. Ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matatakot, ililigtas kita. Si Propeta Isaiah po nagsabi, pero sabi ko nga, mag-change name ako, sabi po rito, House of Faith. Ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matatakot, ililigtas kita. Hallelujah. Napaka-inam po ng sinabi ni Propeta Isaiah sa bansang Israel. Ang sabi po rito, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay dumaan sa karagatan, sabi niya, sasamahan kita. Hindi ka, sabi po rito, hindi ka madadaig ng mga suliranin. Papasensya na po, medyo mga bubukas yan aking salamin, kaya medyo nabitin na aking pagbasa. Ang sabi po rito, Propeta Isaiah, ulitin ko, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Sabi po ni Propeta Isaiah sa bansang Israel. Sabi ko nga, nag-change name ako. Ano po? Sabi ko nga, House of Faith, ito sinasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matatakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Purihin ang salita ng Panginoon. At pagpapatuloy po natin ang pagbabasa, sundan niyo po ako. Maaaring iba-iba po tayo ng babasang version, no? Kasi iba-iba po ang ating Biblia. Merong King James, merong ang magandang balita, merong NIV. Basta kung ano po ang inyong Biblia, ito po ang inyong basahin. At alam ko kung isa naman ang tinutukoy. At ang sabi po rito, sumunod na verse, dumaan ka man sa apoy, hindi ka hindi ka mabubuwal ng may bibigat na pagsubok. Sabi kong ganon. Hindi ka hindi ka mabubuwal ng mabibigat na pagsubok. So, alam ng Diyos, no? Pinasabi niya kay Propeta Isaiah kung ano mga daraan ng kanyang mga lingkod. Sapagkat akong si Yahweh,
ang iyong Diyos. Ang banal ng Israel na magliligtas sa iyo. Ito ang sabi pa po. Sabi po niya, siya ang banal ng Israel na magliligtas sa iyo. Ibibigay ko ang Ehipto Ethiopia at Sheba para lumaya ka. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Pagkat napakahalaga mo sa akin. Dahil mahal kita, sabi niya, bibigyan kita ng karangalan. Sabi ni Yahweh. Sabi ni Propeta Isaiah, sabi ng Diyos, pagkat napakahalaga mo sa akin, dahil mahal kita, bibigyan kita ng karangalan. Huwag kang matatakot. Kung titignan nyo, no? Parang masyadong maano ang pagsasabi ni Isaiah, no? Ng mga ipinasasabi ng Diyos sa kanya. At damahin nyo, no? Maramdaman nyo yung sabi niya, dahil mahal kita. Sabi ko nga change name tayo. House of Faith, dahil mahal kita. Napakahalaga mo sa akin, dahil mahal kita. Bibigyan kita ng karangalan. Napakasarap pong damahin yun, no? Napakasarap isipin. Dahil mahal ka ng Diyos, bibigyan niya ng karangalan. At ang sabi pa niya, huwag kang matatakot. At ang sumunod pong talata, sinasabi, ako'y kasama mo. Mula sa dakong silangan hanggang sa kanluran. Yan po ang sabi ng Propeta Isaiah, na pinasasabi ng Diyos, ako'y kasama mo. Mula sa dakong silangan hanggang sa kanluran. Sabi po niya, at titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa sa ilaga na huwag kayong hahadlangan. Gayon din ang sasabihin ko sa mga bansa sa timog. Hayaan ninyo na ang aking bayan ay magbalik mula sa lahat ng sulok ng daigdig. Sila ang aking bayan at akin silang nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Damayin ko sa aking sarili, no? Yung sinasabi ni Propeta Isaiah, bagamat ito sa Lumang Testamento, bagay may mga nagsasabi nga nung na ang Biblia raw, ang Lumang Testamento ay obsolete na. Tama, no? Parang totoo, no? Dahil mayroon ng bagong testamento, ang New Testament. Pero alam nyo, naniniwala pa rin ako na ang mga pinasasabi ng Diyos sa mga propeta noon, yun pa rin ang gusto niya ipasabi ngayon sa mga tao dahil hindi naman mawawala ng bisa ang Biblia ito, no? Kaya nga sabi niya, mula sa lahat ng sulok ng daigdig, sila ang aking bayan at akin silang nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Ang Diyos po nagsasalita rito, no? Ano ang dahilan? Bakit niya ipunin muli ang kanyang mga nilalang upang siya ibigyan ng karangalan. Ano sabi ng Panginoon, no? At, dahil
Siguro mayroong ibig sabihin si Propeta Isaiah, no, na bakit kaya? Tatapusin po natin ang pagbasa nito para mas maintindihan natin kung bakit parang mabigat ang sinabi ng Propeta Isaiah ay pinasasabi ng ating Diyos. At sabi po rito, no, ni Propeta Isaiah sa verse 6. Verse 8 pala. Sinabi ni Yahweh, "Parapin sa hukuman ang aking bayan. May mga mata sila, ngunit di makakita. May tainga, ngunit di makarinig. Tawagin ang mga bansa para humarap sa paglilitis." Tatawagin lahat, pati lahat ng bansa, tatawagin para humarap sa paglilitis. Sino sa kanilang Diyos ang nakahula sa nangyayari ngayon? Sa nangyayari ngayon. Sino sa kanila ang nakahula sa nangyayari ngayon? Bayaan silang magharap ng mga saksi para patunayan ang kanilang sinasabi. Ang palitawin sila ay tama. Israel, sabi niya, house of faith, ikaw ang saksi ko. Sensya na kaya, ano lang talaga mag-change name eh. Sabi niya, house of faith, ikaw ang saksi ko. Hinirang kita upang maging lingkod ko. Upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos na una sa akin. Mayroon pa mang iba na darating. Ako ay si Yahweh, sabi niya. Ako ay si Yahweh. Sabi ng Panginoon. Tanging ako lamang ang tagapagligtas, wala nang sinuman. Ako ang naghayag, nagligtas, at nagsalita, at nagbalita. Noon ay wala pa na kinikilala kayong Diyos, ibang Diyos. Kayo ay saksi ko. Ako ang Diyos. Pasensya kayo, hindi talaga ako sanay magbasa ng ng mabagal no? Eh kung mabilis naman kasi parang may nagsabi kasi sa akin na masyado mabilis ang pagbasa ko, hindi rin nila halos maintindihan. Pero pasensya na kayo, hindi talaga ako sanay magbasa ng papagal-pagal yan. Sabi, ako ay si Yahweh, tanga ko lang mga tagapagligtas, walang sino man. Wala nang sino man. Ako naghayag, nagbalita, nagsalita at nagligtas at nagbalita. Mabilis, no? Para namang mahirap intindihin. Dahan-dahanin natin, ha? Namnamin natin ang sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, ako ang Diyos. Sabi ni Propeta Isaiah, no? Siya ang naghahayag nito. Sabi ng Panginoon, ako ang Diyos. Simula pa ang mga kamay ko, mula pa, ang nasa kamay ko'y hindi makukuha ng sinuman at walang makahadlang sa aking ginagawa. Sabi ng Panginoon. Mula pa'y ang nasa kamay ko'y hindi makukuha ng sinuman. Walang makahadlang sa aking ginagawa. Sinabi pa ni Yahweh, ang tagapagligtas, banal ng Israel. Magpapadala ako ng hukbo sa Babylonia para lumaya ka. Gigibayin ko ang kanyang pintuang daan. At ang kasayahan ng mga taga roon ay mauwi sa panangisan. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na banal. Hari ng Israel at sa iyo'y lumalang. Yan ang sinasabi ni Yahweh na siyang gumawa ng landas upang may maranan sa gitna ng dagat.
Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe winasak. Sila ay nakabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Naalala niyo po ito kwentong to, ito sinasabi ni Propeta Isaiah. Ito po yung panahon na hinabol ng Haring Parao ang mga Israelita nung sila umalis sa Ehipto. Sinabi nga gumawa siya ng daan sa gitna ng dagat, no? At nangabuwal ang mga kabayo, nawasak ang mga karwahe. Ito pong sinasabi ito ay nangyari noong panahon ng pag-alis ni Ninong Moises, ni Moises sa Ehipto. Nung inilabas niya ang mga Israelita, nung sila inalipin ng sorry po. Nang sila inalipin ng mga Ehipsyo. At sabi nga niya, ay nagpadala siya ng maraming hukbo. Upang may madaanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang mga kabayo at mga karwahe winasak. Sila ay nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Yun po ang kapangyarihan na sinasabi ni Yahweh. Inihahayag ni Propeta Isaiah na pinasasabi ng Diyos sa iyo, House of Faith. Na siya lamang ang Diyos na gumagawa ng daan sa gitna ng dagat. Wala namang iba talaga makagagawa nun maliban sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Sapagkat sino nga ba ang pwedeng gumawa ng isang bagay na hatiin ng dagat at patawirin ng mga tao? At nakita po natin, no? Sabi nga silang gumawa ng daan, ng landas, upang may madaanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya, ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe winasak. Sila ay nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. O ang sindi, ang ibig sabihin yung ilawan, di ba nakakita na kailawan na hindi kasi ngayon, bumbilya lang ginagamit natin, di po ba? Yung nakaraan, yung mga ilawan, yung mga bututoy, no? Na nilalagyan ng gas. At sabi nga para silang ilawan na parang isang ilaw na namatay ang ningas. At ituloy po natin ang pagbasa. Ito ang sabi niya. Si Propeta Isaiah po nagsasabi nito, ang mga nangyari nung unang panahon, ilibing na sa limot. Limuti na ngayon. Sabi niya. Narito. At sabi, sasamahan kita. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang ng mga hayop na pawang mailap, gaya ng asbestos at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig. Pag may sinasabi, sabi ko rito, pag may mainom ang aking, para may mainom ang aking hinirang. Sensya na po, medyo parang malabo ang aking salamin. Saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. So,
May dahilan, no, kung bakit nilalang ni Yahweh. Tayong mga tao, tayong mga taga-house of faith, kung bakit tayo nilalang ni Yahweh. Sabi nga, nagpabukal siya ng masaganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ginagawa ba natin ngayon, kapag-house of faith? Pinapapurihan ba natin ang Panginoon? Siyempre naman, di po ba? Hanggat may pagkakataon, ginagawa natin to. At talagang gusto nating papurihan ang ating Panginoon. Gusto nating lagi siyang sambahin. At tunay nga na, ayaw nating humiwalay sa Panginoon. Gusto natin lagi siyang papurihan, lagi awitan. Kaya nga lang, talagang ako nga gusto ko laging umaawit sa Panginoon, pero alam niyo naman, no, nangyari sa akin. Pagka kumakanta ako ngayon, no, pasensya na kayo, maglagawa ng konting kwento. Pagka kumakanta ako ngayon, umaawit ako, alam niyo, medyo kinakapos yung aking hangin. Kinukulang yung hangin, hindi katulad ng dati na pagka nag-aawitan tayo, okay lang eh. Sabi nga, pagka naalala ko sabi ko nga, pagka yung kumakanta ako na, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Kinakapos na ako. Pasensya na. Pero gusto ko pa rin siyang awitan, no? Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Sing unto the Lord a new song. Alam po niyo, napakaganda ng awiting yan, no? Tuloy na po natin pagbasa, no? Para hindi tayo masyadong maba. Sabi ko, maikli lang ating pag-aaral at maaaring humaba. Pero pasensya na. Sabi nga ni Propeta Isaiah, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Israel. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, house of faith, ay lumimot sa akin. Lumimot po tayo sa Panginoon. Baka meron nakalimot sa atin, ha? Tingnan natin ang ating mga sarili. At ayaw mo akong sambahin. Ngayon hindi ka na nagpapadala ng mga tupang panghandog. Siyempre, Lord, hindi kami makapagpadala ng panghandog ngayon na tupa. Kasi hindi na uso tupa ngayon eh. Alam naman ng Panginoon to, no? Binabasa lang natin to. Pero, naintindihan siguro na may panghandog din tayo sa Panginoon, no? Sabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Israel. Sabi pa kanina, no? Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, house of faith, ay lumimot sa akin. At ayaw mo na akong sambahin. Ngayon, hindi ka na nagdadala ng mga tupang panghandog. Sinasamba natin ng Panginoon, di po ba? At patuloy tayo nagdadala ng handog sa Panginoon. At di mo na ako pinaparangalan ng iyong mga hain. Hindi kita pinilit na magandog sa akin o pinahirapan sa pagsusunog sa ng kamanyang. Hindi mo ako ibinili ng kamanyang. Siyempre nga, no? Dahil ang kamanyang sa Diyos pa rin galing. Ang mga insenso sa Diyos pa rin galing, no? Ni hinandugan ng taba ng hayop. Sa halip ay gumawa ka ng maraming kasalanan. Paalala lang ito mga kapatid. Hindi ko sinasabing, ginawa natin o ginawa. Ito'y paalala. Pinabigatan mo ako ng iyong kasamaan. Gayunman, ako ang Diyos na nagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Sabi ng Diyos, no? Gayunman, ako ang Diyos na nagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Yung po sabi ni Propeta Isaiah, no, na pinasasabi ng Diyos. Gayunman, ako ang Diyos na nagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Dahil sa pag-ibig, ay aking nilimot na ang iyong pagsalangsang. Magharap tayo sa hukuman, patunayan mo ikaw ay may katwiran. Nagkasala sa akin ang iyong mga ninuno. Gayon din ang iyong mga pinuno. Ang aking templo ay nilapastangan ang iyong mga pinuno. Kaya, pinabayaan kong mawasak ang bayan, ang lupain at kayo'y
at kayo ay hiyain. So nangyari pa rin noong panahon na yun, may propeta Isaiah na ang mga Israelita ay nagkamali. At alam po ninyo, sa mga may hawak na Biblia, no, hindi ko na po sasabihin sa inyo, no, pero alam niyo po, ituloy niyo po ang pagbasa ng kasunod na chapter at malalaman niyo, no, kung ano ang dahilan kung bakit nagkasala ang Israel. At alam pong hindi ito mangyayari sa House of Faith. Ito'y paalala po lamang. Paalala ng ating mga binasa. At kaya nga nasabi ko kanina, ang pagtutunan lang naman natin talaga ng pansin ay yung verse 18 hanggang 21. No? Ang sabi nga sa 18, ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko isang bagong bagay, hanggang sa ngayon, di mo namamasdan. Ako'y magbubukas na isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ako ay gagalang maging mga hayop na pawang mailap, kaya ng asbestos at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako ay nagpabukal ng saganang tubig para may mayan ang mga aking nilalang, ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanyang pagpapurihan. Tingnan po ninyo, no? Yung parting ito, no? Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. O, yun na yung verse 21, no? Na tayo nilalang ng Diyos upang siya'y papurihan. Hindi tayo nilalang ng ano lang, no? Lalo na tayo mga taga-House of Faith. Hindi tayo hinirang ng Diyos para alam niyo na. Alam ko naman, naintindihan niyo ang ibig ko sabihin. Nilalang niya tayo upang patuloy tayo magpuri, magpasalamat, katulad ng ginagawa natin tuwing linggo, at siya inaawitan, pinapapurihan, tayo nananalangin. Kaya nga, nung binasa ko yung kabuuan ng chapter na ito, ng Isaiah chapter 43, no? Medyo nagising po ang aking damdamin, no? Na meron pagkataon, bilang kuminsan, no? Hindi ko mas nasabing tayo mga matwid lahat, no? Hindi ko mas nasabing ako'y matwid, nagkukulang akasala sa Panginoon. Yung mga bagay lang na dapat kong gawin na hindi ko nagagawa, kasalanan na sa Panginoon, eh. Kaya nga lagi kong hinihingi ng tawad sa Panginoon yung mga bagay na ito. Pagkat alam ko na may mga bagay akong dapat gawin na hindi ko nagagawa. At andalangin ko, patuwaran ako ng Panginoon sa mga bagay na ito. At may mga pagkataon na hindi ko talaga nagagawa yung mga bagay na may pagawa sa akin. At kaya nga nasabi ko, ang pagkat ng ating pinag-aralan ay to praise God. No? At ang ating teksto ay Isaiah 43, chapter 43, verse 18 hanggang 21. Pero maaaring magtanong tayo, no? Sabi, maaaring may magtanong na sabihin, tingnan mo na, tayo ba talaga dapat na maging mananamba sa ating Panginoon? Dapat na natin siyang papurihan? Ako ba'y talagang kasama? Kasi nasa bagong ano na tayo, no? Tatanong sa sarili, ako ba'y talagang hinirang ng Panginoon? Ako ba'y hinirang ni Yahweh? Bilang
kalahi ng Israel. Katulad ngayon, ako'y Pilipino. Ako'y malayo sa Israel. Maring ka na ang tanong, no? Balikan lang natin yung pagbasa sa aklat ng Genesis. Noong panahon po ni Ninonong Abraham, kinausap siya ng Diyos. Sabi sa kanya ng Diyos, sa verse 4, ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging sa Genesis po, Genesis chapter 17, verse 4. Sinabi sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan, ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag niyo, kundi Abraham, sapagkat ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ako ang sabi ng Panginoon kay Ninonong Abraham. So, kabilang kaya tayo? Naniniwala ako na kabilang tayo kasi merong sinasabi sa bagong tipan sa Galacia, no? Basahin nga natin yung Galacia. Sige po, lipat mo na sa Galacia para malapit na po tayo magtapos, no? Sa Galacia, chapter 3, verse 29. Ang sabi po rito, at kung kayo kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham, at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Kabilang po pala tayo. Dahil naniniwala ako na ako'y kay Kristo. Kayo mga kapatid, naniniwala ba kayo na kayo'y kay Kristo? Amen? Kung amen, palakpak po natin, Panginoon. Naniniwala ako na dahil ako'y kay Kristo, sabi ko nga, ako'y hawakan ng Panginoong Kristo, hindi akong bibitawan. Kaya ako'y tagapagmana rin, no? Kaya nga sabi, at kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham, at tagapagmana ng mga pinangako ng Diyos. So, kasama nga ako. Inaangkin ko na yun. Kasama ako sa tagapagmana, no? Sa mga pinangako ng Diyos kay Abraham. Wala naman iba pinangakuan sa ang Diyos ng ganun, kundi ang Ninonong Abraham, di po ba? At maaaring sabihin niya ba, meron pa bang ibang talata na magsasabi na hindi ka kalahi ni Abraham? Sabi nga sa verse 7 ng lipat naman tayo ng konti sa Galatians chapter 4 verse 7. Sabi, kaya sabi po rin sa chapter 4 verse 7, kaya't hindi ka naalipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Pinatunayan po no, sa Galatia chapter 3 verse 29 at sa chapter 4 verse 7. Sabi nga, hindi na tayo alipin. No? At hindi ka naalipin, kundi anak, sapagkat ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa ikaw'y pinanganak, kundi sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Napakadakila po ng ginawa niya sa atin. At alam ko po na kabilang tayo sa lahi ni Abraham. Hindi lang basta kabilang, kundi sinasabi nga tayo tagapagmana. At sa panibagong taon na ito, ang kinib po natin na sa bagong taon na ito, ang mga pinamana ng Diyos na bagay na dapat natin makamtan, patuloy nating hintayin. Ito mas sinasabing andyan na. Patuloy po nating hintayin yung mga pinangako ng Diyos na tayo magiging mga tagapagmana kabilang sa lahi ni Abraham. At muli, basahin po natin ang ating teksto, no? Ang sabi nga sa verse 18 hanggang 21, no? Pero babasahin ko lang po yung huling bahagi, no? Para hindi na po tayo masyadong maba.
Dito na po tayo magtatapos, no, sa talatang ito. Kasi nasabi nga, sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Napakasarap mong basahin. Lalo po sa umpisa sa verse 18, no? Sabi niya. Ito ang sabi niya. Sabi po ni Propeta Isaiah, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito, at masdan ang nagawa ko isang bagong bagay na hanggang sa ngayon, di mo mamamasdan. Ako'y magbubukas ng isang daanan sa gitna ng ilang. Maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y gagalang ng niyang mga hayop na pawang mailap, gaya ng asbestos at ng mga asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ang saganang tubig. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Napakadakila po ng kanyang ginawa sa atin na purihin ng Panginoon. Alam ko po na naunawaan at naintindihan niyo po ang lahat ng ating pag-aaral. At ulitin ko pa yung pagbasa sa huling talata. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Papurihan po ang ating Panginoon. Sa mga nandiyan mga kapatid na nagkakandang magpuri, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Muli, maraming salamat at patuloy po tayong manalangin. Ama, muli maraming salamat sa pagkakataong pinagagawin mo sa akin na muli makapaghayag ng iyong salita, maging tagapagbasa ng mga nais may pahayag sa mga kapatid na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa biyaya, pagkakataon. At Lord, maraming salamat sa kalakasan patuloy na pinagkakalam niyo sa akin upang magampanan ko ang mga bagay na ito. At Lord, tunay nga na wala naman akong gayang gawin para sa akin sarili kung hindi mo ako sasamahan. Kaya patuloy ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat sandali na ako'y nagsasalita, talagang patuloy ang dalangin ko na ako'y sasamahan mo, hindi mo ako iiwan. Gagamitin mo lamang ang bibig na ito upang magayang na yung mga salita, Panginoon. At tunay nga, Lord, na patuloy ang dalangin ko, Panginoon, sa mga kapatid na nakinig sa aming pansamantalang pag-iwaiwalay pagkataon na ito, Lord. Pagkatapos ng pansamantalang pag-aaral na ito, ang dalangin ko, Panginoon, patuloy mo silang samahan, patuloy mo silang gabayan, Panginoon, patnubayan, patuloy po na naniniwala ko na nampalataya na ang lahat ng kanilang pangangailangan, maging mga batang mag-aaral na ito, ay hindi mo pababayaan, Panginoon. Patuloy mo po silang sasamahan. At Lord, tunay nga na marapat lang na ibalik siya ang pinakamataas na papuri at karangalan. Lord, maraming salamat sa lahat na ito. Lord, dalangin namin sa ngalan po ng Panginoong Jesucristo, sa gabay po ng Banal na Espiritu Santo, kami nagkakaisa ng pagsasabi ng malakas na Amen and Amen.